Kadalasang dahilan ng mga aksidente sa kalsada ang mga nakainom na driver. Pero bilang ng araw ng mga ganitong driver, dahil isang panukalang batas ang inihain sa Kongreso na maaaring magkansela sa lisensya ng mga pasaway na nagmamaneho. Nakatutok si Steve Dailisa. Madalas pamorningan ng tagayan sa mga gimikan, lalo na tuwing Sabado night. Kung may sasabatas ang panukalang batas ni Pampanga Representative Gloria Arroyo, kasong kriminal ang haharapin ng mga nakainom na magpipilit magmaneho. Ayon sa mambabatas, di raw kailan ang kalasingan ng madalas na ugat ng mga aksidente sa kalsada na nandaramay pa ng mga inosenteng biktima. 5,000 piso ang parusa para sa first offense. 6,000 piso naman sa second offense at 7,000 piso at pagsususpindi o tuluyang pagkakakansela ng driver's license sa third offense. Ang grupong pisto na kritiko ni Ginang Arroyo, kasundo na ngayon sa panukalang ito. Ang problema lang, sa gobyerno kasi, yung mga enforcer, nalalagyan naman. O pag nahuli ang drunk driving, nalalagyan. So kaya kahit itaas yung penalty, nagpe-persist yung problema. Ang National Council for Commuter Protection o NCCP, isinusulong naman ang mas mataas na multa at mas mahigpit pang parusa. Mungkahi rin ng NCCP sa Metro Manila Council, aprubahan na ang paggamit ng mga traffic enforcer ng MMDA ng mga breath analyzer. Ang breath analyzer hindi basta nagagamit, kailangan talaga technical training para ma-assess yan. Para sa amin, kaming mga Mabayad. mga manginginom, hindi sa amin pabor yon, pero okay lang para madisiplina ang mga Pilipino. Pag nag-inom ka, hindi ka magdadrive. Yun talaga dapat eh. Kasi di ba, influence of alcohol is not good. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.